Nurse Rusty, saan ako magsisimula if I want to review for PNLE 2026? Guys, this is the only video you ever need para ma-feel mo na prepared ka na for your board exam next year. Okay? 2026. Kasi ngayon, i-discuss natin guys yung 60 plus must-know topics na pwedeng lumabas sa PNLE 2026. This is going to save your time. Alam mo na kung ano yung i-prioritize mo, uunahin mong aaralin. And just a quick disclaimer guys, hindi ako part ng BON, so hindi ko talaga alam if lalabas pa rin to or not. Isa lang po akong nagmamarunong dito. My goal here is to make your life simple and tested and proven na to guys. Medyo common tong mga topics na to. Okay, so without further ado, let's jump into the video. 60 plus must-know topics for PNLE 2026. So before we go over guys, from NP1 to NP5, ito muna yung mga gusto kong tanong na i-master nyo na sa utak nyo. Dapat may mga ganito ka ng tanong. Kada atake mo sa bawat topic, dapat ito yung 5 tanong na dapat mong aaralin. Number 1 is, ano ba yung sakit na to? Number 2 is, what causes the disease? Palagi to guys tinatanong sa board exam. What are the pathognomonic signs? Paano mo malalaman na ito yung sakit na yon? How do you manage it? Ano yung mga steps, process na kailangan? And lastly, if prioritization yung tanong, ano ang una mong priority sa disease na to? Okay? So meron ka ng idea na kung paano mo i-atake yung bawat disease, yung bawat procedure, okay? Para hindi ka ma-lost. Let's start guys with NP1. Number 1 is guys is COPD or alam naman natin na chronic obstructive pulmonary disease to guys. So ang pathognomonic sign for COPD is barrel stress, especially kapag malala na siya. No, may dalawang klase ng COPD guys, emphysema and bronchitis. So aaralin mo yan. Ano yung pathognomonic sign ng emphysema? Ano yung pathognomonic sign ng bronchitis, 'di ba? Ano yung causative agent nila, 'di ba? It's a lifestyle disease kasi ang number 1 cause ng COPD is smoking. Kapag smoker ka, prone ka sa COPD. Ganon. So, may mga guiding questions ka na. Remember mo yung 5 question, okay? Yung sa taas kanina. Ito. What is the disease? What causes the disease? Pathognomonic signs. Okay? Number 2, guys, communicable and non-communicable diseases. Alam mo naman yung pinagkaiba. Pag communicable, of course, natatransfer siya. Pag non-communicable, ito yung mga lifestyle diseases like diabetes, hypertension. Next, scabies. Ano yung causative agent ng scabies? Mites. Okay? Baka itanong to sa inyo sa board exam ulit. HIV, guys, about sex education. Ano ba yung human immunodeficiency virus? Aaralin mo yan. Typhoid fever. Ano yung causative agent ng typhoid fever? Malaria. No? How do we prevent malaria? Scabies prevention. Like, ano ba yung causative agent ng scabies? Mites. No? Para silang maliliit na kuto or arachnids. Kuto or medyo spider na maliit. Parang ganun siya. Hindi siya lice, but mites. Okay? Next, we have pertussis, guys, no? Or whooping cough. Tinatawag na whooping cough. 'Di ba? Rabies, cancer, dengue. Paano natin mag-prevent ng dengue? Anong pinagkaiba ni dengue at saka ni malaria? 'Di ba? Si dengue sa stagnant water. Si malaria pwede siya sa flowing water, no? Sa mga rivers, ganyan. Chickenpox. Ano yung causative agent ng chickenpox? Varicella. That's the other name of chickenpox. Varicella, no? Ang causative agent niya is varicella zoster. Tuberculosis, no? Gas na to guys, pneumonia. Pero common pa rin to guys sa nursing board exam. Syphilis guys, no? Yung mga STDs na yan. Syphilis, gonorrhea. Ang gonorrhea is caused by a bacteria, no? Neisseria gonorrhea. Leprosy. Yan, lumalabas din to guys. Sa leprosy, so ano yung mga test sa leprosy? Slit skin smear. Tandaan to. Pero kapag wala daw slit skin smear, ano yung alternative? Skin biopsy. Okay? Tandaan yan ha. Research. Independent and dependent variables. You know? I have so many videos here guys about research. Panoorin mo na lang. Review of related literature. Part yan ng research process, diba? Qualitative, quantitative, CHN, community health nursing. Especially house visits, no? Visitation, ano ang purpose ng visits, ano yung gagawin mo sa bag technique,
Ganyan. Bag technique, tandaan to ha, baka lumabas to ulit sa board exam. Nire-recycle lang naman yan guys para malaman talaga ng BON if natututo ka sa nursing school. Proper waste disposal, immunization. Ilagay na din natin guys yung water drainage and also water supply kasi tatanungin niya yung mga well, yung mga kung ano yung mga faucet, ganyan. Aaralin mo yan, water sources. COPAR, immunization like BGC and hepatitis, no, saan siya i-inject, ganyan. COPAR, initial action, mag-ask ka palagi daw sa head of the barangay, ganyan. So COPAR. Next, proceed na tayo guys sa NP2 or Nursing Practice 2. Alamin mo yung menstrual cycle, di ba? So magsa-start yan sa menstruation, tapos proliferative phase, no? If you want more videos about it, guys, I can make more about menstrual cycle. Comment lang below. Just comment below anything you want me to discuss para alam ko din. Contraceptives like IUD, intrauterine device, calendar method, ano yung mga methods for safer sex, abstinence, di ba? Condoms, pills. Abstinence pa rin guys ang maganda kasi kapag hindi ka mag-engage sa mga sexual activity, hindi ka talaga mabubuntis. Gets naman yan. Pero there's nothing wrong with sex, guys. Just saying. Calendar method. Alamin mo yung process of the calendar method. If you want more videos about this, guys, kung ano yung specific na video na hindi mo pa alam, just comment below. I will try to make videos about it. Cardex. Tandaan to. Lumabas to, guys, sa board exam yung mga documentation sa hospital. Cardex yan. Next. Also, yung mga DOH guidelines sa mga ratio ng mga nurses in the barangay, in the healthcare center, or in the hospitals, ganyan. So, ang answer, guys, is 1:12 patients, especially sa community. GTPAL, no? Yung gravida, term, preterm, abortion, ganyan. So, alamin mo yan. Yung processing, kung paano mag-classify ng mga newborns. Concrete operational. Ito yung, guys, yung theory ni Bandura, di ba? Yung concrete operational ni John Piaget. Tandaan din si Piaget, ha? Si Bandura, si Erik Erikson, si Sigmund Freud, si Piaget. Ito yung mga maternal theories. Lumalabas to guys sa board exam. Kasi nire-recall pa rin niya yung mga ganyan-ganyan. Normal pedia guys. Alamin mo yung stages of development ng bata. From infant to 0 to hanggang sa old. No? 0 to old. Yan. So, magsa-start siya sa mga infant, toddler, preschool, like childhood, di ba? Yung mga ganyan-ganyan. So, alamin na lang natin, especially yung mga toys. Tandaan to, yung mga toys for each development, like for 6 months, mga ratos, mga simple puzzles. Pag mga 1-year-old na guys, yung mga push and pull toys. So, alamin mo yung mga toys sa bawat stages, like yung mga peek-a-boo sa mga bata, ganyan. Or kailan magsa-start yung anxiety, yung separation anxiety. Usually 6 months, di ba? Pregnancy changes, guys, especially yung mga yung mga hyperemesis gravidarum, yung mga nasusuka yung nanay. Pregnancy changes, it could be abnormal and normal, 'di ba? What else? Mga trimesters, ano yung mga kailangan i-check sa first trimester, second trimester, ano yung mga changes sa pregnant women. So, kailangan mo yan aaralin para pag na-encounter mo siya, guys, sa board exam, magigets mo na. Okay? So, these are one of the easiest, guys. If you want to discuss this with me, comment below lang. Next, let's jump to NP3 and NP4. Okay? Tandaan, leukemia, guys, lumalabas to, guys, especially AML and ALL. May video ako nito sa TikTok, and if you want me to make further videos here on YouTube, just comment below if you want. COPD, guys, I repeated it already. Cardiovascular accident. This is another term for stroke. Ano pa? Yung mga color coding sa garbage in the hospitals. Myocardial infarction, no? Cardiac. Yung mga cardio topics, guys, especially yung mga cardio drugs, they are very intricate. Pero kapag maintindihan mo na siya, magigets mo na rin na, ay, ito pala siya. Magigets mo na yung mga digoxin. Ganyan. Kidney diseases, no? Tandaan guys, ang CKD is very rampant na yan these days. Maraming Filipinos nowadays ang nagsasuffer sa CKD dahil sa lifestyle. Dialysis. I just made a video about this guys. Peritoneal and hemodialysis.
lumalabas to guys sa board exam. So, ano yung mga preparations sa dialysis? Ano yung gagawin sa pasyente? Ano yung mga fistula? Yung graft? Ano yung procedure ng dialysate, ganyan. Acute glomerulonephritis, no? Yung mga kidney diseases, guys. Kailangan nyo nang aralin yung nephritis, glomerulonephritis, cancer, myasthenia gravis, ito pa, multiple sclerosis, no? It's multiple sclerosis, mali po yung spelling ko. Addison's disease, no? Palagi itong biniversus kay Cushing's disease. Tandaan to guys. Si Addison's at si Cushing's, medyo opposite yung symptoms. Like si Addison's is payat na bronze skin, si Cushing's naman medyo pale na mataba. Gets ba? So kung maintindihan mo na si Cushing's, magagets mo na yung opposite lang nun, si Addison's. Meron akong video nito dito. Search mo na lang. Next, premature ventricular contractions. No? Especially yung mga ECG, guys. Alamin mo din yan. Kasi mababasa doon sa ECG. What else? Parkinson's disease. Ano pa? Parkinson's disease, yung, tandaan mo yung pathognomonic sign is the pill rolling sign. Yung nagaganon-ganon yung pasyente, pill rolling yan. Ano pa? Yung mga pseudo-Parkinsonism na cause ng EPS sa psychiatric nursing. Madami pa, di ba? Cholesterol, guys. HDL, LDL, ano yung mga normal values nila? Alamin mo yan. Liver cirrhosis or cancer of the liver. Stab wounds. Paano yung mga emergency cases na to, paano natin i-deal as a nurse? Yung mga stab wounds na yan, syempre, mag-apply ka ng pressure para hindi mag-bleed, tapos mag-contact ka sa emergency, papuntahin mo agad, di ba? So, importante talaga sa mga stab wounding is prevent further bleeding. Kasi guys, kapag mag-bleeding, syempre, mawawala ng buhay yung pasyente. Next, mga swan neck deformity, especially guys sa mga arthritis, no? Tandaan niyo mga arthritis, lumalabas yan palagi sa board exam. So, swan neck deformity is another form of rheumatoid arthritis. Sa fingers yan guys ha. Baka may magsabi naman na neck. Ay nako, lagi ka talaga. Hindi yan sa neck guys, sa fingers yan. Ang swan neck deformity. Alamin mo yung rheumatoid arthritis and osteoarthritis, lumalabas yan guys sa board exam. If you want me to make more videos about this, comment lang below. Hepatitis, ano yung pinagkaiba ng hepatitis A, sa hepatitis B, sa hepatitis C, scoliosis, and pitting edema. Especially guys, yung scaling ha. So, tandaan guys, magsa-start nyo lagi sa 0 and sa 4+. Pitting edema. Igaganon mo, depende yan sa pit. Okay? Pitting edema guys, lumalabas yan sa board exam. Next, finally guys, NP5 or sa mga psychiatric nursing. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng NP5 is psychiatric nursing guys. Nung time ko, noong 2021, may halong research yan. At may halong med-surg. At CHN. So, ano siya? Mixture siya ng lahat ng topics. But, for the sake of this NP5 thingy as a psychiatric topic, let's focus on this, no? Color coding in the garbage. Color coding sa garbage. Nasabi ko na to kanina, no? Kapag orange, guys, radioactive waste, especially sa mga X-ray area. Yellow is infectious. Black is non-infectious, dry. Green is for biodegradable or nalalanta. Red is for sharps. And yellow with black, may black band is for pharmaceutical and chemical wastes. Tandaan to guys ha. Orange is radioactive. Yellow is infectious. Schizophrenia. No? Ano yung mga symptoms ng schizophrenia? What causes the disease? Sobrang taas ng dopamine. Yon. Aalalahanin natin yung 5 kong sinabi kanina ha. Like, yung mga questions doon, pathognomonic sign, what to do as a nurse. Syempre, ang number 1 mo na priority dito, guys, schizophrenic patient is self-harm. Okay? And also the safety of other patients. Kasi minsan kapag nagiging delusional sila or hallucinations, pwede nilang i-harm yung ibang tao or yung sarili nila. So, priority mo palagi is yourself. Tandaan ha, sa psychiatric nursing, guys, the number 1 priority of the nurse, it's the nurse itself. The nurse herself or himself.
You are your first priority. Dapat nga, pagpapasok ka ng psychiatric hospital, you have to undergo self-awareness sessions. Ikaw ang number 1 priority. Tandaan mo yan palagi. Next, kapag merong bipolar yung pasyente, di ba kapag bipolar, it's either manic yung pasyente or depressive. Kapag manic episodes, guys, kailangan i-control natin yung behavior ng pasyente. Kapag manic yung pasyente, grabe siya guys, kaaligaga. So, pwede niyang i-harm yung ibang tao. So, kailangan nating i-protect yung sarili natin away from that manic person. And i-control yung behavior niya. Kapag depressive naman siya guys, pwede siyang mag-self-harm. So, we have to protect our patient again. Kagaya siya guys ng depression. So, kapag bipolar, kung depressive yung pasyente, the same depression interventions ang gagawin. Kapag manic naman guys, separate yan. Anxiety. Ano ang intervention natin? What is our priority? What causes anxiety? Diba? Therapeutic communication. Yung broad opening, yung reflective, yung acknowledgement, i-acknowledge mo palagi na, I understand that it might be hard for you, but hindi ito dapat gagawin, di ba? So, kailangan pa rin may firmness and merong discipline. Anyway, let's proceed, guys. Si Sigmund Freud, psychosexual theory, ang naman anal stage, phallic stage, oral stage, alamin mo to. Erik Erikson, guys, psychosocial theory, alam mo na din yan. Halimbawa, trust versus mistrust. Autonomy versus shame and doubt sa mga toddlers, di ba? Generativity versus stagnation sa mga middle age. Tapos, integrity versus despair sa mga old na to talaga, di ba? Sa mga teenagers, yung identity versus confusion, di ba? So, yun mga psychosocial theory, guys, alamin mo yan. Kasi lumalabas pa rin yan sa board exam. What else? Defense mechanisms. Lumalabas to guys sa board exam, like yung mga projection, displacement, no? Aim inhibition. Ito yung mga tao na gusto nila maging artista, pero naging manager na lang sila. Kasi feeling nila hindi sila worthy. So, that's aim inhibition. Okay? Or sublimation, mga ganyan-ganyan. CPR, BLS, no? Basic Life Support. Alamin mo yung mga basics dyan. Saan ka pwede magpa-register, di ba? Sa Red Cross. Compressions, ventilation procedure, IV calculations. Yun lang, nurses. Dadagdag ko pa pala, guys, kailangan mo din yung mga pneumothorax. Pneumothorax, guys. Pneumothorax, paano yung mga chest tubes? Lumalabas nito guys sa board exam. Yung chest tubes tsaka pneumothorax. Actually, madami pa guys. Ito lang yung in-include ko na feeling ko lalabas ulit. Hopefully, lalabas talaga siya ulit. At least prepared ka na. So, 60 plus siya guys. Madami kang aaralin. Kung hindi man siya lalabas this year, who cares? At least alam mo na. Gets mo ba? Kesa sa naman nandun ka na at hindi mo pa alam. Yun lang. And that's it, nurses. I hope may natutunan ka today. Please take note of all these topics. Aralin mo sila. And if you want my help, just comment below. And if you want personalized coaching, guys, meron akong subscription sa TikTok. You can visit my profile, click the subscription button. You can pay there monthly. At kung ano man yung katanungan mo sa akin, it's either test taking, coaching, topics na hindi mo naintindihan, or just talking to me, you can access it there. Para mababasa ko agad yung comment mo, you can message me, I can read your message, yun lang. God bless, nurses. You will pass the board exam this year. Ikaw na yung RN next.